Magandang araw po sa inyong lahat. By now, halos lahat ng Pilipino narinig na yung kaso ng Avellino versus Cuenco. Ito kasi ang ginagamit ng legal na basihan ng BBM 11 plus 1 na ang 12 daw ay sapat na quorum para matanggal ang Senate President at para mapalitan ang lahat ng chairperson ng standing committee ng Senado. Pero tama ba ang sinasabi ng mga senador? Halos lahat sila ay hindi mga abogado. Unang-una, itong Sherwin Gatchalian. Siya daw ay acting Senate President at Senate pro tempore na hinalal ng 12 miyembro ng Senado. Yan po ang pananaw ng isang nagtatangka o nagnanais na maging Senate President, nagnanais maging presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara na hindi abogado. Yan din ang pananaw ng kanilang unofficial spokesperson, si Erich, the Pretender, the American, na hindi rin abogado, na nagsasabi na legal daw ang pagkakahalal kay Gatchalian at pagpapalit sa lahat ng committee chairpersons kasama na ang Senate Blue Ribbon Committee kung saan siya di umano ngayon ang chairperson. Ano nga ba itong kaso ng Avellino versus Cuenco? Tama ba ang sinasabi ng BBM 11? Well, ang palagay ko po ay hindi. Himay-himayin po natin ang kaso ng Avellino versus Cuenco. Well, una-una po pagdating doon sa issue ng Senate President, alam nyo naman ang sinasabi ng ating sa saligang batas. No? The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Now, all its members, 24 senador. Ang mayorya ay 12 plus 1. 13. So ngayon po, malinaw, wala pa pong Senate President na iba kung hindi si Alan Peter Cayetano dahil siya lang po ang nahalal na bilang Senate President na merong 13 na boto. Ngayon, ang tanong, paano naman yung mga sumusunod na mga opisyales di umano ng Senado? Well, ang nakasaad po sa rules ng Senado, talaga naman pong ang Senado mismo ang magtatalaga ng mga chairperson. Pero ang tanong, kung ang mga chairpersons ay nahalal ng plenaryo nang wala namang quorum, may bisa ba yan? Well, alam niyo po kasi, ang Senado ay isang collegial body. Kinakailangan lahat ng desisyon nila ay aprobado ng Senado. At para magkaroon ng isang legal na desisyon ng Senado, kinakailangan ang pagpupulong ng Senado ay merong quorum. Ano bang sinasabi mismo ng ating saligang batas pagdating sa quorum sa Kamara o di kaya sa Senado? Ang 12 ba ay quorum? Well, hindi po. Kasi ang nakasaad sa ating saligang batas, Article 6, Section 16, Paragraph 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, literal, mayorya ng lahat ng senador ang kinakailangan para magka-quorum. Ilan po ang numero niyan? Hindi po yan 12. Yan po ay 24 divided by 2, 12 plus 1, 13. Malinaw po na sang-ayon sa lengguwahe ng saligang batas, ang quorum para mapalitan ang mga chairpersons ng iba't ibang committee ng Senado ay dapat merong 13 na senador. Wala naman pong kaduda-duda na ang paghalal di umano kay Gatchalian ay meron lamang 12 mga senador at ang pagtatalaga di umano sa mga bagong committee chairpersons ay nagkaroon lamang ng boto ng 12 mga senador. Pero ang ginagamit nga nitong mga BBM 11 plus 1 ay itong Avellino versus Cuenco. Unang-una kinakailangan sa mga non-lawyers gaya ni Gatchalian, ni Tulfo, ni Lacson at ni Tutasen, dalawa po ang dapat nating tignan sa kaso. Ano naging desisyon? Saan mo makikita yung desisyon? Doon po sa kahuli-hulihang portion ng desisyon. Wherefore, the court hereby either grants or denies the petition. Yan po ang desisyon. Pero meron tinatawag po na obiter.
Ano yung obiter? Well, ito po yung mga palamuti. Hindi po yan ang naging desisyon ng hukuman. Kaya ang tawag ay obiter, not the rule. Now, ang ginagamit po ng BBM 11+1 ay ang obiter sa Avellino versus Cuenco na nagsasabi, therefore, an absolute majority 12 of all members of the Senate less 1, 23 constitutes constitutional majority of the Senate for purposes of a quorum. Ang dahilan po kung bakit sinabi ito ng hukuman, yung mayorya, ay dahil isa sa senador ay nasa Amerika. At dahil siya ay nasa Amerika, he is beyond the coercive powers of the Senate. Kasi po, ang Senado, kapag importante ang botohan, po pwede magpa-aresto sa isang senador para physically dumalo sa botohan. At hindi nga yan magagawa dahil isa sa mga senador noon, si Senator Confessor, ay nasa abroad at hindi po pwedeng maserva ng coercive powers ng senador. Kaya ang sabi ng hukuman, dahil yung isa ay nasa abroad at beyond the coercive powers of the Senate, kinakailangan ang komputasyon ng quorum ay base sa 23 at 12 ang mayorya. Totoo pong nakasaad yan sa majority opinion. Pero gaya ng aking sinabi, hindi po yan ang desisyon. Hindi po yan ang ratio decidendi. Ang decision po is the court with 11 justices sa mga panahon na yon, with a vote of 6 justices against 4, resolved to deny the petition. Yung isa well, 10 po ang bumoto, pero 11 po ang judges, mga justices na nag-participate. So, ibig sabihin, ang desisyon kapag in-invoke mo ang Avellino versus Cuenco, petition dismissed. Bakit na-dismiss? Kasi ang sabi ng hukuman, sang-ayon sa 1935 Constitution, at I emphasize dahil iba po ang lengguwahe ng 1935 Constitution sa 1987 Constitution, ang sabi ng mayorya, at 4 po ang nagsabi na merong quorum out of 6, 4 lamang, ang sinasabi nila ay ang desisyon daw kung sino magiging Senate President ay isang bagay na ibinigay ng saligang batas sa mga senador lamang at hindi dapat paghimasukan ng hukuman. Pero yan nga po ay sang-ayon sa 1935 Constitution. Maya-maya po makikita natin kung anong sinasabi ng 1987 Constitution at bakit ito ay magkaiba na sa 1935 Constitution. Pero doon sa desisyon na 6 na walang na kinakailangan ma-dismiss ang petisyon at dahil na-dismiss, itong si Avellino ay hindi tinalaga ng Korte Suprema bilang Senate President. Ang pangyayari nga pala po, nakalimutan ko i-discuss. Si Lorenzo Tañada ay nag-privilege speech tungkol doon sa mga kakurakutan daw ni Senate President Avellino. Now, para mapigilan ang pag-privilege speech ni Avellino, ni Senator Tañada, nag-walk out ang Siam. 23 na mga senador ang present. Since nag-walk out ang Siam, 12 ang natira. Nang umalis na ang Siam na supporters na Avellino, nagpatuloy ang Kongreso, ang Senado, at nag-privilege speech si Lorenzo Tañada at pagkatapos ng kanyang privilege speech, nagbotohan na ideklara na bakante ang posisyon ng Senate President at hinalal si Cuenco. Anong pagkakaiba ngayon sa nangyari dito sa Marcos 13? Well, Marcos 13 tuloy. Marcos 11+1, Marcos 12. Well, ang nangyari po sa Marcos 12, nagsimula sila, 12 lang sila. Ibig sabihin, never sila nagkaroon ng quorum. Dito po sa kaso ng Avellino versus Cuenco, may quorum po sila kasi 23 sila nagsimula. Nag-walk out ang Siam, ang sabi ng hukuman, hindi po pwedeng mawala ang quorum just because nag-walk out. Yung quorum naroon pa rin dahil nagsimula ang session ng Senado na may quorum, hindi po pwedeng mawala yan unless mayroong humingi ng quorum call magtapos mag-walk out. At dahil wala namang ganyang pangyayari, ang sinasabi nila, talagang may quorum. Pero yung quorum na yon ay hindi 12. Yung quorum na pinagsimulan ay 23. Kaya nga ang sinasabi dun sa obiter, sabihin na natin na hindi 23 ang sumipot sa pagdidinig nung simula ng araw na yon, ano ba ang quorum? Sinabi nila 12 kasi yung isa ay outside of the Philippines. Pero yung decision nga po yan ay hindi po yan ang desisyon ng korte. Yan ay obiter. At 4 lamang sa mga mahistrado ng Supreme Court ay nagsabi na tama nga
na 12 ang majority dahil ang dapat na gamitin na numero for purposes of majority is 23. Pero 4 lang pong mahistrado yan. Now, doon sa 4 na bumoto, meron din pong 4 na dissenting. Anong sabi ng chief dissenting nila na paborito kong justice, all-time favorite, si Justice Perfecto? Ang sabi niya, ang saligang batas ay nagsasabi na ang mayorya ng kada kamara shall constitute quorum. Yan po, kapareho ng lengguwahe ng 1987 Constitution. Ang sabi ni Justice Perfecto, quorum means a majority of the whole membership, lahat ng senador. In a 24-member Senate, the quorum should be 13. So bagamat ito po ay dissenting opinion at hindi rin talaga matatawag na desisyon, malinaw po na unang-una, yung Avellino versus Cuenco, hindi talaga nagsabi na 12 is a majority of a 24-man chamber. Ang sinasabi ng majority na wala naman pong jurisprudential value kasi nga po 4 na boto lamang, dahil yung isa ay abroad at hindi makukumpel ang attendance, dapat gamitin na numero for purposes of majority is 23. Pero hindi po yan jurisprudence. Wala pong jurisprudence. Ang jurisprudence, no jurisdiction, petition, dismiss. Kasi noong mga panahon na yon, sang-ayon sa 1935 Constitution, tanging mga senador lang ang pwedeng magdesisyon kung sino ang Senate President. Ang tanong, ito bang Avellino versus Cuenco, as it is it still good law? Well, una-una po, hindi na. Kasi nga po, ito yung sinasabi ko, nagkaroon ng pagbabago po sa lengguwahe ng definisyon ng judicial power. Ano pong nangyari? Linawakan po ng ating saligang batas ng 1987 ang kapangyarihan ng hukuman. Paano? Well, dati-rati po, yung mga bagay-bagay, gaya ng eleksyon ng kanilang mga officers, gaya ng Senate President, ay hindi po pwede paghimasukan ng hukuman. Ngayon, ang lengguwahe po ng saligang batas ay, and I quote, judicial power includes the duty of the courts to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kapangyarihan na po ngayon ng hudikatura na magdesisyon kung mayroong pag-abuso sa jurisdiction ng kahit sinong sangay ng gobyerno. At nagkaroon po ng desisyon sa isang kaso na ako po ang nagdulog sa hukuman, ang kasong Francisco versus House of Representatives, yung pagtangkang pag-impeach kay dating Chief Justice Davide. Ang sinasabi ng Kamara de Representante, dahil kami ang merong poder na magsimula o mag-initiate ng impeachment, wag dapat maghimasok ang hukuman dun sa desisyon namin na maghain ng articles of impeachment labang kay Davide. Ang sabi naman ng Korte Suprema, totoo, nakasaad yan sa saligang batas. Pero ang kapangyarihan ngayon ng hudikatura ay para maging final arbiter sa lahat ng question kung merong ang desisyon na kahit anong sangay ng gobyerno ay maling-mali na ito po ay nagre-resulta sa paglabag sa kanilang diskresyon at paglabag sa kanilang jurisdiction. Quote, in other words, the judiciary is the final arbiter on the question of whether or not a branch of government or any of its officials has acted without jurisdiction or so capriciously as to constitute an abuse of discretion amounting to excess of jurisdiction. Sabi pa ng hukuman, hindi po ito power it is a duty. Hindi ito kapangyarihan, ito ay isang obligasyon. So, ang ibig sabihin mga kaibigan, tama ba ang Avellino versus Cuenco? Hindi po. Bakit? Unang-una, ang decision lang po dyan, dismiss dahil sa 1935 Constitution, ang issue ng kung sino ang dapat mamuno sa Senado ay dapat decision lamang ng mga senador. Pero sa 1987 Constitution at sa kaso na nagsimula sa Francisco versus House of Representatives, sinabi na ng ating hudikatura ngayon na sang-ayon sa 1987 Constitution, bagamat ni mga kapangyarihan na nagmumula sa isang sangay na gobyerno, obligasyon pa rin ng hukuman na desisyonan kung ang desisyon ng sangay ng gobyerno ay merong grave abuse of discretion or napakamalaking pagkakamali na ito ay hindi magbibigay ng kahit anong legal effect. Now, yan po ang desisyon. Pero pagdating po sa literal provision ng ating saligang batas, babalik ko sa inyo ngayon
kung anong sabi ng ating saligang batas. Ang sabi ng ating saligang batas ay, yun nga po, ang ating sabi ng saligang batas, malinaw po ha, a majority of each house, okay, constitutes a quorum to do business. Hindi po yan sinabi ng majority ng lahat ng pupwedeng bumoto. Ang sabi, majority of each house constitute a quorum to do business. Nakabase po yan sa 24, gaya ng nakasakadin sa ating saligang batas na pag ang Senate President ay ihahalal, kinakailangan majority vote of all its members, kinakailangan minimum 13 ang boboto sa Senate President. Nakakahiya po si Win Gatchalian na nagnanais mag-preside sa isang legal na proceedings gaya ng impeachment na hindi naiintindihan kung bakit hindi po applicable ang Avellino versus Cuenco. Nakakahiya po si Erich, the American, na nagsasabi na Avellino versus Cuenco ang legal na basihan para sila ay magpalit o palitan ang liderato ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakakahiya po si Tuto Sen, si Sping Lacson na aking rinirespeto dahil mali po ang basa nila sa Avellino versus Cuenco. Ang tanong, mali nga lang ba ang basa nila dahil hindi sila abogado o talagang binasa nila sa pamamaraan para lamang maging pabor sa kanila ang Avellino versus Cuenco? Kayo na po ang maghusga. Pinirisinta ko na po ang probisyon ng aking saligang batas. Pinirisinta ko na po kung anong desisyon ng Avellino versus Cuenco. Di ba po? Kinakailangan masunod yung literal na probisyon ng ating saligang batas. Para sa Senate President, kinakailangan 13 ang bumoto. Meaning, Alan Peter Cayetano remains as the Senate President habang wala silang 13 na boto. At siyempre, para mapalitan si Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, kinakailangan nagkaroon ng quorum doon sa pagpupulong kung saan tinalaga si Erich, the American, bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang tanong, may quorum ba doon? Sa tingin ko po, malinaw sa lengguwahe ng saligang batas at sa desisyon din ng Avellino versus Cuenco na kinakailangan 13 ang naghalal kay Erich. Meron ba siyang 13 boto? Wala. Kaya nananatili si Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. In any case, yung pagdinig naman na pinumunuan ni Senator Marcoleta, wala namang hinaral na kapalit bilang chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam. So naninindigan din tayo na talagang patuloy na chairperson ng Subcommittee on the Flood Control Scam si Senator Marcoleta. Makikita niyo po sa ginawa nilang maling pagbasa sa Avellino versus Cuenco na ang politiko babalukturin ang batas. Kaya nga po ang tawag sa kanila, ang BBM 11 plus 1, the law benders, not the lawmakers. Agree ba kayo or disagree? Sana po, like and follow my Facebook page, like and follow my YouTube and my TikTok. Gaya ng aking sinasabi po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Heto po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.